Hi guys, so maraming nagre-request for part 2 for the update for the BYD Sea Lion. Yes, kung kamusta siya when owning a BYD Sea Lion. So meron kaming part 1 nito is owner's review. Panoorin nyo muna siya. This is just another continuation or update para dun sa BYD. So now hindi na ako magko-concentrate sa labas kasi na-feature na namin siya dun sa unang video. Ito yung pangalawang video namin. So magko-concentrate ako is how yung owning this car. So ano yung mga good part, bad part, pagkano yung gas. So medyo na compute ko na siya right now. So ito, same as before, tatapaan ko lang, mag-on na yung kotse. So ito yung magandang feature. Now what are the good part? So these are unpaid video review. So ito yung second part natin for the review. So ito, after 1 month of owning it, ito papakita natin sa inyo ano nang update natin. Perspective pa rin siya ng owner. So yung mga gustong bumili, ito pa yung perspective natin after 1 month of owning the car. So syempre lumalabas na yung character, lumalabas na kung may problema or ano yung mga naging issues. So ito, explain ko lang sa inyo. Ang naging issue, main issue ko talaga dito sa kotseng to is busina. As in, ayaw niyang bumusina. As in, pag pumusina ka dito, may mga split second delay siya, hindi siya agad bumubusina. Yun ang problema dito. Pag may tumatawid or nabigla ka, pag bumusina ka nito, 1 to 2, parang split second, mag-iisip pa siya bago bubusina. Tapos hindi siya yung pwedeng pitik-pitik lang natin na busina. Hindi siya ganun. Long throw siya. So kung ikaw, mahilig ka bumusina or yung area mo, para sa mga maraming kailangan businahan, hindi ito yon kasi mapipikon ka dito, maro-road rage ka kasi bumubusina ka, hindi siya bumubusina eh. So yan, major factor sa akin yan. I'm not sure if they're gonna improve this, pero yan talaga issue. As in, sa Philippine market medyo hirap siya kasi hindi talaga siya bumubusina siya, delayed na, nakatawid na yung kotse o nabigla ka na, dun pa lang siya bubusina. Yun ang aking major issue dito sa kotseng to. So number 1, busina. Number 2, yung driving naman natin is kamusta yung driving. Ito talaga yung pinakamalambot na manibela. I'm telling you, super lambot nito. Sobrang gaan nito, hindi ka pagod mag-drive. So sobrang tahimik. Nakita nyo, umaandar na yan ha. No sound. Sobrang tahimik, hindi ka pagod. Very comfortable. So comfortable siya for this car. It's very comfortable. As I've said on the first video, you have to watch the first video para maintindihan nyo kasi I won't go through it na. So sa first video, sinabi ko nga na very comfortable tong kotse. So ito yung pinakamalambot na manibela. I promise you, you use this car for 1 week. Tapos lumipat ka sa Ford Everest, Ford territory mo, feeling mo flat yung Ford mo. Ganun. Kung malambot na yung Ford para sa'yo, tapos nakahawa ka nito, lumipat ka doon, ulit pabalik, feeling mo flat yung gulong. Sobrang laki ng difference. Sobrang gaan nito. As in, no stress i-drive to. So, I'm giving you the good points of the car. So, I'm also telling you the bad points. This is unpaid review. So, this is a review for yung mga gustong bumili. So, ito, technically sabihin sa inyo, masarap talaga siya i-drive. Hindi siya nakakapagod. As in, ang gaan niyang i-drive, ang gaan i-drive yung manibela, better than Ford. Iko-compare niya sa Ford, yes, mas magaan pa siya sa Ford. I'm telling you, magaan siya. Kung mabiyahe ka, marami kang nilalakad araw-araw, hindi ka pagod sa kotseng to, which is, for me, super okay. So, number 2, ang naging problem ko rin dito, after 1 month, yung aircon. Pag on mo ng kotse, dadaan ka pa sa main board sa may main menu, yan, dadaan ka pa sa ganyan, marami pa eh. Pero lately, nag-update sila, so meron na silang finger touch, para palakasin yung aircon. So, yan o. So, buti na lang. Pero syempre, kailangan medyo mateki ka para mabilis ka makapag-adapt sa kotse. Yun ang honestly, kung yung mga Ford territory, sabi nila, bawal nga daw sa mga tanga kasi marami nga siyang features na hindi sanay yung mga Pilipino, tayo. Marami nagko-complain sa group chat nila, maraming ganon. Nagko-complain pero hindi naman siya issue eh. Mali lang yung discard ng mga gumagamit. So ito, kung doon hindi ka bawal ang tanga, sabi nga nila bawal daw tanga doon, dito bawal ang bobo. As in dito ano siya, kung hindi ka mateki, mababagalan ka sa
pag-memorize ng mga keys niya. Kasi everything is medyo sobrang high-tech. Wala sa mga normal Japanese car natin. So parang sa'yo, everything is new. Mismo maliit na pindutan nga, hindi ko kagad nahahanap eh. Despite na marami akong ginagawang kotse. So medyo kabisado ka na. Kumbaga for me, alam ko na yun. So pero dito, may mga parts pa talaga akong kailangan itanong kasi hindi ko siya makita eh. So yun, na-discover ko na yung aircon. May shortcut na pala siya. Kasi yung first few weeks talaga, ang hirap. Mainit yung araw, pag on mo, hahanapin mo pa, mag-on pa, super tagal. Syempre, magbuboot pa yung system. Pero yun pala, may shortcut siya. So, konting tiyaga, kasi syempre, as I've said, high-tech nga yung kotse. So, we have to get used to it. Yan. So, sinasabi ko, diretso don't be offended, bawal siya sa tanga. Kasi sobrang high-tech siya eh. Sobrang high-tech na wala sa Japanese na car na kinasanayan natin. So, parang for you, parang, ang hirap nito. Everybody would be complaining. I'm sure sooner or later people will be complaining. But I'm telling you, it's a good functioning product. We just have to get used to it. Yun lang yun. Kailangan tayong masanay. Kailangan nating sumabay sa technology. That's the reason why we got this is we have to understand, we have to evaluate yung technology. Okay? So, okay na okay, Malibela. Walang kwenta yung busina. Mapipikon ka. Aircon lang naging issue ko una. Then, na-discover may update sila ng software. So, pwede na siyang iakyat. So, this is perspective lahat ng owners Okay. Next is yung wireless charging. Okay. Most of our modern cars may wireless charging. So, parang ito susi, diyan mo ilalagay. May drawing siya na susi. Lately ko lang na-discover. So, yan yung wireless charging. Pag nilagay mo yung cellphone mo, okay naman. Nag-charge naman siya. Pero para siyang slow charger. So, what I did, since very busy ako, naglagay ako ng cable here. Pag sa USB niya sa ilalim, pag sinaksak mo siya, fast charging. So technically itong wireless charger medyo more of lang siya parang added feature para sa kotse, 'di ba? Kasi kung low bat ka or mabilis ma-lowbat na yung phone mo, you use the cable na. Yun ang nakita kong solution Yun ang nakita kong solution. So I did that. So ito hindi ko masyadong ginagamit. Especially pag may case yung kotse mo, yung cellphone mo, hindi siya gumagana. Pag may case, hindi siya gumagana. Kailangan walang case bago mag-charge. Which is parang wala naman yata ako nakikitang cellphone na walang case. So naka-case siya, hindi siya gagana. So I use the charger para mas convenient sa akin. Kasi marami tayong ginagawa. So busy tayo. Next is, nagkabit ako yung 3-way HD camera namin. So ito yung 3-way HD camera. Nagkabit ako nito. Kasi syempre kailangan, even high-tech na to, nagkabit ako ng dash camera namin. Wala rin siya pinutol, sinaksak lang namin siya. So napag-aralan na rin namin siya for the BYD Lion. Tapos soon magkakaroon na rin kami ng black liner coming this month. Full black liner mating, may parating na kami. Kasama din trunk. So yung mga may gustong owner, full yan kasama hanggang likod. So yun din yung issue, wala siyang mating. Pag bumili ka ng kotse ngayon, wala pa silang kasamang mating. So meron na kaming parating na mating hanggang pinakalikod. Then i-explain ko rin, pag bumili ka ng kotse nito, meron siyang app sa cellphone. Okay, hindi ko lang mapakita kasi gamit ko nga for vlogging yung cellphone. Meron siyang app sa kotse, sobrang high-tech. Kahit yung kotse nasa Quezon City, tapos nasa Makati ka, yung app, makikita mo kung nag-charge siya, tumatakbo yung aircon, bukas yung mga pinto, super high-tech siya. Then, yung app, makokontrol niya yung kotse. Okay, sasabihin nila, paano mapapaandar yung kotse? Kung nasa cellphone lang siya, okay. Nakita nyo yan? Yung mismong, nakita nyo, sorry Yan, nakita nyo yan? Yan. Okay? Yung mismong kotse, meron siyang SIM card. Okay. Yung mismong kotse, pag binili mo, meron siyang SIM card. So, yung kotse mismo, meron siyang communication. So, 'di ba? So, pag nandoon ka sa app, when you turn, kunyari, malayo ka, yung driver na iwan yung susi, you can turn on actually the car. You can turn on the aircon. Tapos, pag nasa mall ka and you're charging it, you can actually see it on your app. Makikita mo sa app mo kung nagcha-charge yung kotse. So, okay siya. So, okay yung app niya. So, kunyari, tapos meron din siyang locator. Dun sa app na yon, makikita ko nasan yung kotse. By GPS. So, yung kotse, pag binili mo, ito, lately ko lang discover, yung kotse meron siyang internet, Meron siyang internet, yan, nakasulat 4G. Pero hindi ko alam paano how the system works, So, that means may SIM card yan, go-work yung kotse. So, yung monthly niyan, hindi ko alam how it works.
Pero alam ko, hindi yan matetext. Yun ang sabi sa akin ng agent. Kasi sabi ko, how does it communicate? So, yung app, super happy ako dun sa app. 10 days yung activation nila. When you turn it on from your app, the car will turn on. You can turn on the aircon, you can start the car. So, kunyari, you don't give the keys to the driver. You can turn actually the car on. Tapos, if you're on the mall or nasa labas ka, you wanna see if naka-charge na yung kotse mo, just look at the apps, makikita mo if naka-charge na siya. So, yun yung pinaka-okay dun sa kotse. And then, sorry, marami pang tumatawag na client. We're just doing this. Ang galing, oh. Nakikita nyo sa screen? May tumatawag. Pati dito sa harap, may screen, may tumatawag din. So, yan yon. Ano pa bang update gusto nyo malaman? Okay. So far, for 1 month, anong naging issue ko? Honestly, sasabihin ko sa inyo, may issue ako dito ng konti, pero hindi naman nakakamatay yung issue. Ito tawag na client. When you're driving the car, may tumutunog sa loob ng kotse. Okay? Yan yung mga iiwasan natin, di ba? So, it's a brand new car, may tumutunog. And, syempre, sanay ako sa brand new car na siniset up, alam ko na yung tumutunog. Yung tumutunog niya is the sunroof. So, pag tumatakbo yung kotse, nag-iik-ik yung sunroof. So, yung mga may BYD, may maririnig kang rattle, kik-kik-kik-kik, gumaganon. So, sunroof siya. Kasi, pag ino-open ko siya ng slide, pag tinitilt ko siya, wala siyang rattling sound. Dapat wala. So, don't tell me, may sunroof. No, dapat wala. Dahil hindi naman ito yung nag-iisang kong kotseng may sunroof. So, I have couple of cars na may sunroof. So, wala naman yung ibang kotse. This one has an issue, tumutunog yung sunroof. So, sinabi ko na kay BYD, they asked us to bring the car back. But as of the moment, hindi ko pa gusto dalhin. Kasi, syempre, wala pa sila masyadong experience na magkalas. So, baka pag kinalas, lalong dumagdag yung manganak yung tunog ng kotse. Okay? So, ito maganda siya. Tumutunog siya. Voice command siya. For me, very happy. Okay, next question. Kamusta ang gasolina? Okay, if you've seen our previous video, from time na binili ko siya, hindi pa ako nagpapagas. So, from time na binili ko yung kotse, nagpa full tank ako, after 1,383, hindi pa ako nagpapagas. Lupet, di ba? So, hindi pa ako nagpapagas. Siyempre, nagcha-charge ako. Di ba? Yun yung tanong. So, from the time na binili ko siya, nag-full tank ako, hanggang ngayon, hindi pa ako nagpapagasolina. So, 1 month na, tumakbo na ako ng 1,300 km, hindi pa ako nagagas. Pero nagcha-charge ako. Okay, so, nagcha-charge ako. Magkano yung gasolina? Magkano yung charging? Siyempre, mas mahal. Okay, na-compute ko na siya. Okay, sa mga gustong bumili ng kotse. 100 km, that's 1 full charge, that's 18 kilowatts by 13 pesos per kilowatt, that's 250 plus. So, every time mag-charge ako, 250 pesos lang yon. So, isipin mo ngayon yung kotse mo ngayon. Yung 100 km ko ba, based on gasoline ko, 250 pesos lang yung magagastos ko. So, that's the question. Ayan na yung computation. 1 full charge, 256 pesos lang siya. Okay? So, 100 km kayang itakbo nun bago siyang lilipat ng gas. Yung gas niya, china-charge din yung battery niya. Okay? So, yung gas tumatakbo, plus yung gas, china-charge din niya yung battery niya. Ulitin ko, 256, 100 kilometers yung tatakboy niya. Ngayon, tanong doon, mas mura ba yung kotse mo ngayon? Kaysa sa 100 km mo ba sa kotse is mas mahal ba sa 256? Kung mas mura ka pa sa 256, huwag ka bumili nito. Okay? Kung mas mura ka pa sa 256, huwag ka bumili nito. Kung mas mahal ka sa 256, ayan na yung computation based on gamit ng kotse. So, kung sulit o hindi. So, yan. 1 month, may git ko na ginagamit yung kotse, 1,300 km, zero gasoline pa yung ginagastos ko. Pero nag-charge ako, the charging is 250 pesos. 256, you have to be exact. Hindi ko na kayang computein, but you can compute it na. Hindi abot ng 300 pesos, so 100 kilometers na yon. Then, ayan, super high-tech yung loob. Lahat na-adjust, pati preno na-adjust. Lahat, everything is adjustable. Lahat. Ito, in-update na nila, may karaoke na nito, which is magagamit mo lang pag umaandar. Yung mga bata, magagamit lang nila pag hindi siya umaandar, pag naka-steady lang siya,
Pero pag maandar yung kotse, hindi mo siya magagamit. So far, if you're asking me if I'm still happy with the car for just the issue, yes, I'm still very happy. Tipid ba yung kotse? Yes, tipid yung kotse. Hindi pa ako nagpapagas. Nagpapakuryente ako, yes. Pero kunyente, it's 250 pesos. Sa kotse ko, 100 km for 250. It's still cheaper. So, malaki pa rin yung natitipid ko dito. Tahimik ba yung kotse? Yes, tahimik yung kotse. Comfortable ba yung kotse? Yes, comfortable ba yung kotse? Pero same, I'll stick with my advice. Hindi ito para sa isang kotse lang. Kunyari, ako, isang kotse lang ako, hindi ko to bibilhin. Bili ka pa rin ng Toyota. Okay? Secondary car, pwede to. Kasi pag may nagloka dito, mahirap yung pyesa. Okay? As of the moment, ha. Pero, let's be realistic. Mahirap pa rin yan kahit few months or 1 to 2 years. I'm sure, unless ito yung maging parang videos nila na talagang may pyesa na sila. Pero as of the moment, making of this video, this one you can use it as secondary car. Makakatipid ka dito. Pag may long drive ka, lipat ka sa primary car mo. So, super sarap ng manibela. Pinakamalambot. Hindi ka pagod mag-drive. So, that's my conclusion. Hindi ka pagod mag-drive. Super tipid ng gasolina. I just charge it. Lalo na yung iba, yung may mga solar charging sa bahay. Grabe, isipin mo, pati kotse mo, walang bayad, diba? So, that's, solar charging, 500,000 yata. Nakikita ko nagpo-post sila. So, sa bahay, diba? But if you can afford the car, so, I'm sure you can afford this. So, that's not an issue anymore. Now, next question. Pwede ba to sa mga walang parking? Okay, sabihin ko sa inyo, hindi pwede. So, honestly, kung wala kang parking, wala kang garahe, hindi mo pwedeng bilhin to. Bakit? Saan mo i-charge? Hindi naman abot sa kalsada yung charging mo eh. So, kailangan meron kang charging port na nakadikit sa pader, may breaker, tapos 3 meters lang yata yun, sasaksak mo ng kotse. So, kung nakaparking ka sa kondo, nakatira ka sa kondo, saan mo sasaksak? Hindi pwede. So, pag wala kang bahay na may garahe, hindi siya pwede. Hindi mo man charge sa kondo. Kung meron sharing sa kondo na ano, I'm sure marami rin sa kondo na naka-charging din. So, that's realistic. I'm telling you na yung mga may encounter nyo, kailangan may garahe tayo. So, doon mo nakasaksak sa bahay mo, didikit mo lang. So, pwede yon. Hindi pwede sa kalsada, saksak mo. 'Di ba? Saksak mo, I'm sure may magloloko doon sa kotse. May mangloloko doon sa kotse mo. Bawal sa walang garahe, hindi mo kaya to i-charge sa bahay. Sasabihin mo, 'di ba meron namang outlet yung sa bahay? Yung parang outlet, yes, pero may special pa siyang ulo. Hindi yan yung parang outlet lang na isasaksak mo sa bahay mo. Hindi, may iba pa yung ulo niya. Kung yung emergency charging, parang may 3-prong pa dapat siya. So, yun yung gagamitin mo para mapagana. Tapos 12 hours yata. Pag regular charging, 3 hours. Okay, charging nito based on other BYD, kasi from our video, may mga 3 na yata akong kaibigan na bumili ng BYD after they test drive my car. So, ito yun. Ito, pag chinarge mo, 3 hours full charge. Uy, 3 hours, pwede na. Siyempre, tandaan mo, 18 kilowatt battery lang to. Hindi to malalaki. So, 18 kilowatt. Slow charger to. Okay? Yung mga nasa mall, fast charger. Kasi, na-drive ko to kasama yung kaibigan ko. Full charge ko 3 hours. Gumastos ka na sa mall, hindi ka pa tapos mag-charge. Yung full EV, meron silang fast charging. Fast charging niya, 45 minutes full charge na siya. Full EV yun ha. Full EV, ito hindi pa siya full EV. So yun yung downside. Maiinip ka ng 3 hours pag sa mall ka nagpark. Sa 3 hours na yun, mas malaki pa ginastos mo kaysa chinarge mo siya sa bahay. Okay? Yun yung point ng mall ngayon. Libre charging sa mall. Okay, 3 hours yan eh. Saan ka puntan 3 hours? I'm sure kakain ka. Pinakamahina sa pagkain, 500. Magdi-drinks ka, 200. 700 agad yun. Eh kung chinarge mo sa bahay, di 250 lang yun. 'Di ba? Sasabi mo, oh, pag sinabay mo, tandaan mo, every 2 days nagcha-charge ka. Alam mo, every 2 days nagsinasabay mo lang siya sa pagmo-mall mo, 'di ba? Alam mo, every 2 days magmo-mall ka just to charge. And that's 3 hours. That's 3 hours in 3 times a week. That's 700 magastos mo. 7, 14, 21. That's 2,100 pesos. Yung tinipid mo sa gas, kinain mo naman araw-araw, I'm sure tataba ka nun. So, kailangan, yung 250 mo, sa bahay mo na lang i-charge. Wag na sa mall, kasi 3 hours to eh. Pero kung sa mall ka, gamit mo full EV, 45 minutes full charge, saksak mo, by the time makarating ka ng mall, mag-CR ka, paglabas mo, 45 minutes na. So, okay yun. Ito, wala siyang fast charging, walang chance na maging fast charging. Talagang yun lang siya. Pag sinaksak mo, 3 hours siya. 3 hours. So, pag sa mall ka nag-charge, 4 kayo, 700 times more, mas mahal pa gagastusin mo. Okay, magsabi, oh, sa mall ko na lang i-charge. Oh, sige.
700 times 4, apat kayo, mas malaki gagastusin mo kaysa umuwi ka ng bahay, i-charge mo sa gabi, sa umaga tanggalin mo. So 250 lang yung ginastos mo. Let's be practical. I'm telling you ano yung pwede mo ma-encounter. So ito yung in-explain ko sa inyo yung gastos, kung anong best tip para gawin nyo dito. So ano yung issues na narinig ko, yun lang, tumutunog talaga yung sunroof. Tsaka na siguro pag medyo matagal na, marami sila na pagpraktisan. So yan kasi babaklasin lahat yan mamaya. Diba? Baka mga anak ng tornilyo. Mahirap na. Kaya nga mahirap pag bago. So okay na lang yun. Wag na tayo maselan. Charger, mabagal yan. Pag emergency lang, at saka kailangan walang phone case. Tipid sa gas. Mag-charge ka sa bahay, 250. Problematic yung busina. Masarap yung manibela. So far, value for money, I still go for this car. Okay na okay pa rin siya for me. So hope you like our video. Yung review namin. You can comment down below if I can answer it. If I have a free time, I'll answer it. So let me know. Thanks for watching. And I hope may napulot kayo sa akin dito sa 1 month na review. I hope I'll try to mag-comment na lang kayo ano gusto yung gawin kong next time para sa review. I'll try my best. And if you have a free time, wala pa kasi mga client, so late sila. So nakagawa ko ng video para sa BYD. So yung mga potential buyers ng BYD, this is unpaid video So no, we're not getting paid for this. I'm just giving you a car. Ito pa pala. Share ko. Ito, nabubuksan yung likod. Pag binuksan mo to, bubukas yung likod. Automatic. Ito yung joke. Hindi ko alam paano isara. So, parang wala yata siyang button from sa loob. So, kunyari, pag magbababa ka ng gamit, pag binuksan mo dito sa loob, pag umakyat yun, kailangan yata niya pindutin para bumaba. Hindi tulad ng ibang kotse, dito maka-close open mo. If mali ako, please let me know. I don't know how to close it. I know how to open it, pero hindi siya nako-close. Don't tell me pinipindot dahil hindi siya napipindot. So malamang naisip ko na yun, hindi siya dumb question. So I think na-open lang siya. Pero pag i-close, kailangan yata sa labas. So kunyari mag-isa ka, I think you have to physically go down, press it to close it. So parang medyo hassle. I'm not sure, pero kung minamiss ako, comment down below para malaman natin paano gamitin. So hope you like this review. Sana may natutunan kayo, pati sa gasolina gastos, ano yung sakit niya, then kung still worth it siya. Thank you!